parang hindi yata ako yayaman sa pagiging HR. Hi, I'm Deirdre Plinky and I just wanted to reintroduce myself to you. Siguro nakita mo na ako somewhere sa TikTok or sa Facebook, but don't really know my story. This is not just my story, but a story of hope, risk, and life transformation. Graduate ako ng Bachelor of Science in Psychology, and during that time na nag-aaral ako, ina-expect ko talaga na kapag graduate ko at nakapagtrabaho na ako, ay marami na yung magiging pera ko. After graduation, siguro mga 1 month, nagkaroon na kagad ako ng job offer. Hindi ko to ina-expect kasi yung job offer sa akin ay minimum wage. Around 300 pesos that time. Siyempre, babawasan pa yun ng mga government-mandated benefits like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, in short, konti lang matitira sa akin. Inisip ko that time na baka kasi fresh graduate ako. Wala pa akong experience sa trabaho. Kaya okay lang natanggapin ko yun. Naka 5 months din ako dun sa aking first job as an HR. And then after nun, meron akong job offer sa isang security agency sa San Fernando, Pampanga. Yung job offer naman sa akin ay above minimum naman siya. Kaya lang, dito kasi magre-rent pa ako dahil malayo sa bahay namin, mas malaki yung mga expenses ko. Pero tinanggap ko pa rin yung job offer kasi feeling ko that time wala akong choice. After a few months, nag-resign ako due to personal reason. And then months yung lumipas, naghahanap pa akong trabaho na malapit lang sa amin dito sa Bataan. Then finally, nagkaroon ako ng job offer sa isang manpower agency dito sa Hermosa, Bataan. Kaya lang, ang catch dito, since feeling ko kasi nung una, pangalawa, siguro kasi parang hilaw pa ako, fresh graduate pa ako, kaya ganun yung offer. Dito sa pangatlo, syempre medyo nag-expect na talaga ako na kailangan medyo malaki-laki na kasi meron naman na akong mga experience before as an HR. Kaya lang, ganun pa rin. Konti lang yung tinaas sa minimum wage. And dito sa pangatlong company na to, meron kaming training period na 1 month. And sa training period na yon, parang mga 70 or 75% ng job offer sa'yo, yung sasahurin mo as trainee. Again, feeling ko that time, wala akong choice. So, ginrab ko yung opportunity. Dito sa pagiging corporate employee ko, specifically as an HR staff or specialist, marami rin naman na talaga akong natutunan. Especially dito sa manpower agency. Kasi meron kaming client and kami yung nagpo-provide ng manpower doon sa company na client namin. So, hindi pwede dito na wala akong ma-provide since ako yung nasa recruitment, ako talaga yung in charge doon. Hindi pa pwedeng wala po akong mahanap na aplikante. Kailangan talaga ma-provide mo yun. Kahit sa anong paraan, kahit anong gawin mo, ikaw ang iisip paano mo ma-provide or paano mo mahanap yun. At natutunan ko rin talaga na pag tinanong ka, hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi ka pwedeng sumagot ng hindi mo alam. Kumbaga, dito talaga ako na-build. And then by 2014, nagkaroon talaga ako ng realization. Siguro ito na yung parang turning point ko. Talagang napaisip na ako na, teka lang, ilang years na ako nagtatrabaho. Bakit wala pa rin akong ipon? Bakit ganito pa rin ako? Hindi man lang ako makabili ng iPhone. Hindi man lang ako makabili ng mga bagay na gusto ko. And mind you, nung year na to, wala pa akong responsibility. Single pa ako nito. Wala akong anak. Kumbaga, ginagastusan ko yung sarili ko lang. Ito na yung point na nag-google na ako. How to make money online. And lumabas doon sa search results ay mga stock, life insurance, financial literacy, at marami pang iba. Pero dito talaga ako sa stock market na hook. Tinignan ko, nag-research ako, okay pala dito sa stock market, may potential akong yumaman dito sa stock market. Kaya ang problema ko ay wala naman akong pang-invest. Anong i-invest ko? May utang pa nga ako. And then, dito na din ako na-hook sa mga tinatawag na self-made millionaires and billionaires. So, sinesearch ko na sa YouTube, nanonood ako ng mga videos. Ano ba yung mga ginagawa nito? May mga napanood ako ng mga videos na mga habits nila or yung mga ginagawa nila bago sila naging talagang self-made. Sa mga videos na napanood ko, ang common denominator ay magbasa ng books. Dito na ako
nag-umpisa na magbasa ng book. Kasi before, yung buhay ko as HR, dati uso pa yung nagda-download ka ng mga movies, mga videos sa torrent. Meron din ako mga nabasa na books ni Nicholas Sparks. Mga gano'n lang yung mga binabasa ko. Pero hindi naman talaga ako sobrang hook sa pagbabasa. At hindi naman ako talaga exposed sa mga ganitong klaseng bagay. Kumbaga, for entertainment lang yung mga ginagawa ko talaga. Before ako mag-Google noon, yun nga na-realize ko na parang hindi yata ako yayaman sa pagiging HR, ganyan. Nag-iisip na rin talaga ako ng mga side hustle. Marami din ako pinasok. Nagbebenta-benta ako ng mga honey, yung parang nasa bote siya. Nagbenta ako ng mga bags, mga iba pang racket na hindi na pwedeng sabihin dito. So, 2014, sobra talaga akong nahook sa stock market nito. And umabot ako sa point na bumili ako ng The Trading Code na book para lang matutunan itong mga graph, mga candlestick, mga numbers, etc. Pero hirap na hirap pa rin talaga akong aralin siya. Alam ko na sa sarili ko na merong something na kailangan kong gawin para magbago yung buhay ko. Pero hindi ko alam kung paano, ano, saan, paano ako magsisimula doon. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko. Surprise ko yung mother ko na isang dining set. Actually, yung pinambili ko noon ay niloan ko lang, inutang ko lang. Kasi parang na-influensyahan ako ng isang ka-work nun. Parang pag niloan mo, at least nandyan na. Kasi that time, kumbaga parang wala naman ako naiipon, hirap na hirap ako magtabi, hirap na hirap ako mag-ipon. At least daw, kapag nag-loan ka, andun na, kumbaga niloan mo, diba, mapupersa kang bayaran kasi utang mo yun. Then, nakita ko yung book, itong book ni Robert Kiyosaki. Sobrang life-changing nito para sa akin. Ito yung isa sa books na talagang masasabi ko na sobrang worth it basahin. Basahin mo siya talaga ng buo. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Dito talaga para akong sinasampal habang binabasa ko to. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig. Kasi, alam mo yun, tinatamaan ka dun sa mga sinasabi niya. Nung time na yun, wala pa akong pambili ng book. Ginawa ko lang is, nag-download lang ako ng ebook sa Google. As well as yung book ni Donald Trump and ni Robert Kiyosaki na Why We Want You to Be Rich. Since, nahirapan ako magbasa sa cellphone ginawa ko, pinrint ko siya. Sa office, ayan, dun ko binasa. Kasi wala naman ako pambili ng book that time. After nun, February 28, 2015 ko binasa yung Why We Want You to Be Rich. Nagsisearch ako ng mga available na ebook sa Google. Yung mga free lang kasi wala nga akong pambili. And then, March 2015 naman, binasa ko yung How to Turn Thoughts into Things ni Brother Bo Sanchez. So, sa pagre-research ko about sa stock market, about sa mga self-made, mga books, etc., nalaman ko or nakilala ko si Brother Bo Sanchez. Si Brother Bo Sanchez, talagang nakita ko lang siya dahil sa stocks. Hindi dahil dun sa the fees or about dun sa mga pinipreach niya, etc. Binasa ko yun. Then, after nun, sige, YouTube, basa-basa ng mga books. May 16, 2015, nag-attend ako ng Basic Investing Seminar sa Smart Araneta sa Cubao. Naalala ko ba noon, 950 pesos yung fee nun kay Sir Aya Laraya. Umabot ako sa point na gano'n na talagang alam ko na hindi talaga ako yayaman sa pagiging HR. During that time, hindi ko alam na magiging ganito yung result. Hindi ko alam na meron palang magiging impact yung mga pinaggagawa ko na yun sa magiging buhay ko. Ngayon, attend ako ng mga financial literacy ng mga seminars at nanonood din ako ng mga YouTube videos, mga pesos and cents ni Sir Aya Laraya, etc. So, di ba nakilala ko si Brother Bo Sanchez? And nakita ko, merong tinatawag na Truly Rich Club, which is merong membership fee. Di ba bumili ako ng The Trading Code na book? Hindi ko siya masyadong maaral at ang sakit talaga sa ulo. Hindi ko maintindihan. Hindi ko magets. Nakita ko kasi na dun pala sa Truly Rich Club, nag-guide sila or meron silang guide na ano yung mga bibili ng mga stocks, kailan bibilin, at kailan ibebenta para kumita ka. Kasi ganun sa stocks buy and sell. Yun nga, yung una kong problema, di ba, wala akong pang-invest. Pangalawa kong problema, hindi ko matutunan paano ako magbabasa ng mga graph na yan or mga numbers na. So, nag-join ako sa Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez. November 25, 2015. Para lang doon sa guide na yun. Nung nag-join ako, marami palang mga binibigay ng mga materials, mga resources about sa mga pwedeng
side hustles, ano pa yung mga pwede mong gawin aside sa stocks, kung paano mo pa mapapalago yung pera mo in short. January 10, 2016, merong basic investing seminar ang Truly Rich Club. So, nag-attend ako doon as well as nag-attend na rin ako sa The Feast. So, from Bataan, luwas kami ng boyfriend ko to Pasay. After nun, aral-aral pa ako ulit ng mga stocks, mga investment, etc. Then, January 2016 din na yon ay nag-attend naman ako ng COL or Call Financial Seminar sa Pasig. Itong January 2016, parang ang dami nangyari sa buhay ko pala nito. Kasi, ito rin yung month and year na naka-receive ako ng email from Truly Rich Club about virtual careers. Or mas kilala natin ngayon na online freelancing. Sabi ni Brother Bo, pwede ka daw kumita sa virtual careers na tinatawag, and may nabanggit siyang tao doon na nagtuturo ng mga skills, si Sir Jomar Hilario. So, nung nabasa ko yung email, syempre talagang na-curious ako. Sinundan ko ngayon siya, binackground check ko, tinignan ko yung Facebook niya, tinignan ko yung YouTube niya. Nung tinignan ko yung YouTube, ang dami niyang mga videos na ini-interview niya yung mga students niya na naging successful na sa virtual careers or online freelancing. So, sabi ko sa sarili ko, baka ito na. Siguro lahat ng mga videos niya napanood ko at talagang sobrang na-curious ako. Yung feeling na parang hindi ka pinapatulog kasi parang curious na curious ka at gusto mo talagang gawin din yun. Kasi baka maging ganun ka rin kaya successful katulad ng iba. So, ginawa ko, nood-nood lang hanggang sa talagang sobrang nahook talaga ako dito. Fast forward, May 2016, bumili ako ng Virtual Careers book ni Sir Jomar Hilario sa National Bookstore SM Clark. From Bataan, pumunta pa akong SM Clark para lang mabili itong libro na. At sobrang na-amaze ako. Ang dami kong nalaman, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-discover na, ganito pala sa virtual careers. Ganito pala sa freelancing. Then after nun, tinry ko mag-aral ng mga free courses sa YouTube. So during that time, konti pa lang talaga yung mga free courses or mga contents about online freelance. So tinake ko yun yung mga SMM, mga copywriter, etc. Nung nangyayari pala itong mga to, wala akong laptop, wala akong internet sa bahay, wala akong packet wifi. Nung nagtitake ako ng mga free courses, feeling ko walang nangyayari. Like, parang no-overwhelm lang ako. And naisip ko na, baka kailangan ko talaga ng isang mag-guide sa akin. Dapat mag-enroll ako sa isang paid online course para yun na lang yung isang aaralin ko. Dina-download ko lang yung mga videos pag nasa office, tapos pinapanood ko pag nakauwi na ako. Kasi ang hirap kapag nag-self-study ka lang na kung ano lang yung mga random na mga videos mapanood mo, dun ka lang diba? Parang ligaw ka. Ganyan. At syempre, gusto ko mag-enroll kay Sir Jomar Hilario. And then, naisip ko, yung course, medyo mahal siya. Siguro mga around 14,000 yung course. So, anong gagawin ko? Paano ko magiging freelancer? Diba? Wala naman akong mga gamit, wala akong equipment. That time, wala akong computer, wala akong internet sa bahay. Pero alam ko sa sarili ko na gusto ko tong pasukin. So, July 2016, nag-decide ako na mag-salary loan. Since medyo matagal na ako sa company, allowed na ako na mag-salary loan. Yung salary loan na allowed sa akin, maximum ng 100,000 pesos. So, lahat yon min-maximize ko na. Yun yung pinambili ko ng computer, pinambili ko ng packet wifi, bumili ako ng mga books at pinang-enroll ko sa course. Yung salary loan na to ay risk talaga Kasi 100,000, sobrang laking pera nito para sa akin. As in, never ever pa ako nakahawak ng ganung kalaking pera. Mula nung nag-work ako hanggang sa July 2016 na yon. And 3 years ko yung babayaran. Sa 3 years na yon, wala talaga halos matitira sa akin. Halos makakalahati yung sahod ko. Kaya talagang risk ito. Pumasok na sa account ko yung pera, bumili na ako ng laptop. Kaya lang that time, talagang ang inalat ko lang na budget sa laptop, around 20,000 pesos yata. And hindi pa ako masyadong maalam sa mga laptop, sa mga specifications ng computer. So, kung ano lang yung nagswak sa budget ko, yun lang yung binili ko, which is Asus na Celeron, na sobrang bagal. So, ngayon, kung mapapanood mo yung video na to, hindi ko na nare-recommend itong ganitong klaseng specification ng laptop. During that time, hindi ko pa afford or hindi pa ako ganun katapang para mag-avail ng mga monthly na internet
internet service provider like yun sa PLDT, Smart Globe. Ito, hindi ko makakalimutan, July 22, 2016, in-install ko yung Facebook app sa cellphone ko para lang talaga makapag-focus ako sa gagawin ko. Hindi pa ako nag-enroll sa course na to. So, tinitingnan ko muna kung ano yung talagang gusto kong skill na aralin. May mga SMM, may mga copywriting, developer, etc. And nung nalaman ko din kasi yung freelancing, meron din palang tinatawag na virtual HR. Kaya lang naisip ko kasi, kung mag-online ako, magte-take risk ako, at mag-aaral pa ako ng mga kailangan ko para magka-client ako, hindi ko napipiliin yung pagiging HR kasi napagod na ako sa pagiging HR at gusto ko talaga na high pay yung skill yung maaral ko. Pinag-iisipan ko talagang mabuti kasi kailangan hindi ako magkakamali sa aaralin ko or sa i-enrollan ko na course kasi ito na yun eh. Ito na yung feeling ko na pwedeng magpabago ng buhay ko. August 12, 2016, may mga students, si Sir Jomar Hilario, meron silang meet up sa San Fernando, Pampanga. Sumama ako doon kahit na hindi pa naman talaga ako official na student ni Sir Jomar Hilario. May nakilala ako doon na Facebook ads yung kanyang skill. Ang tawag sa kanya ay Facebook ads specialist. Nag-work siya 4 hours in a week pero she's earning 6 digits monthly. Way back 2016 pa to ha. So, nung na-meet ko yung tao na to, talagang alam ko na sa sarili ko ito na yun. Kasi in person ko siya na-meet. Hindi ko lang siya basta pinanood sa YouTube. Hindi ko lang siya nakilala sa online. Talagang nakita ko siya, nakilala ko siya at nalaman ko yung kanyang kwento. And then after nun, pag uwi ko sa bahay, okay, decided na ako. Facebook ads yung aaralin ko. By the way, yung meetup na yun, kinailangan ko pa mag-leave kasi parang mga Wednesday yata yun sa meron akong work. Kumbaga, marami talaga akong ginawa bago ako mapunta sa kung ano yung nakikita mo ngayon. Siyempre, tinignan ko muna din naman na ano ba yung Facebook ads. Kasi nung time na yun, wala pa naman akong knowledge. Wala akong any background sa freelancing, wala akong any background sa Facebook ads, sa marketing, etc. Ang ginagawa ko lang talaga sa buhay ko ay as HR. And then, September 5, 2016, ito na. Nag-enroll na ako sa VA 202. O yung course na to ay about the Facebook ads. Yun, inaral ko siya. Sobrang nalunod ako. Bago sa akin lahat. Hindi ko alam, ano ba to? Ano ba tong Pixel ID na to? Ano ba tong buyer persona na to? Hindi ko to alam. Wala akong alam dito. Parang feeling ko, ay, hirap na hirap ako mag-aral. Hindi ko siya maintindihan ng isang panooran lang. During that time, akala ko kasi mahina ako. Hindi ko talaga magets agad eh. Pero ngayon, normal lang pala na ganun. So, inaaral ko lang siya sa gabi kasi nga, meron pa akong work as HR. And pag Saturday or Sunday, nag-aaral din ako. October 2016, nag-take ako ng civil service exam. Kasi baka nasa government yung pag-asa ko. Kasi hirap na talaga ako mag-aral sa totoo lang. Tinry ko, unfortunately, hindi ako nakapasa. And then November 2016, ito yung isa sa talagang sobrang down ako. Talagang napanghihinaan na ako ng loob na sayang lang yata lahat ng effort ko. Sayang lang yung niloan ko na 100,000. Parang hindi naman yata para sa akin. Umabot ako sa point na 1 week hindi ako nag-aral ng course, hindi ko inopen yung laptop. Iniisip ko na rin na ibalik ko na lang yung pera na niloan ko. Kaya lang, syempre, nakasos ko na yung iba. Parang naiisip ko na 3 years ako na ganito. Babayaran ko yung loan eh. Wala talagang mangyayari sa akin. Talagang pagdudusahan ko yun. Kasi hindi pala para sa akin tong freelancing. Hindi pala para sa akin tong Facebook ads. Wala akong choice kundi ibangon yung sarili ko. December 2016, tuloy pa rin ako. Nagka-apply ako sa Upwork and then may nangyari. Nasuspend yung account ko sa Upwork. Ang alam ko lang na kung saan ako makakahanap ng client sa Upwork lang. Lalo ako na down. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, dapat by December meron na akong client. Sana by December nakapagpasa na ako ng resignation letter ko. Dahil ito yung best time para mag-resign. Kasi pagdating ng New Year 2017, bagong buhay na talaga ako. As in fresh na bagong buhay. Kaya lang hindi nangyari. Kasi nga, nasuspend yung account ko sa Upwork.
hindi ko na alam kung paano ako babangon ulit kasi wala na akong ibang alam na paano ako magkaka-client. Yun lang. Kaya na-suspend yung account ko nga pala sa Upwork kasi mas strict naman talaga si Upwork dahil meron ako mga ina-applyan na hindi naman talaga suwak sa skill ko. Hindi ako nai-invite for interview. Kumbaga, laging rejected, ganyan. So, kaya na-suspend yung account ko. Sobrang lungkot talaga. Ito yung pinakamalungkot na Pasko ko, yung December. Then, January 2017, merong mga pinadalang angels sa akin. Shinare nila sa akin yung about sa onlinejobs.ph at mga iba't ibang Facebook groups na kung saan ako pwede makahanap ng client. Binangon ko ulit yung sarili ko, pero puro failed interviews, puro emails na hindi naman ako nakapasa sa qualifications nila, ganyan. Then, after 5 months, mula September 2016 hanggang February 2017, nagkaroon na ako ng first client. Finally, meron nang nagtiwala sa akin as a Facebook media buyer. O yung tawag namin that time as Facebook Ads Specialist. Grabe yung saya ko nito kasi finally, meron na. Nagbunga na. Kasi akala ko dati, kaya hindi ako nagkakaroon ng client, kaya hindi ako nakakapasa kasi baka hindi talaga ako para dito, baka hindi ako matalino, 'di ba? Siguro kaya yung mga nakakakuha ng client kasi matalino sila, maganda yung gadget nila, etc. Ang dami kong reasons. Pero ito na, dumating na yung para sa akin. Kaya lang, during that time, hindi na kaya ng packet wifi yung kailangan kong na Mbps. So, ginawa ko is kinausap ko yung mga friends ko na kung pwede, doon ako makitulog sa kanila para makapag-work. And pumayag naman sila. So, ito na yung time na sobrang hirap at pagod kasi nag-work ako noon sa corporate Meron akong day job. Buti na lang itong client ko, flexible at part-time lang. Kasi ito lang yung kaya ko talaga na i-handle na client. Yung routine ko, ganito. Siyempre, papasok ako 8 a.m. Nasa office na ako. Tapos, uwi ako sa amin, sa bahay namin. Siguro mga around 7 or 7:30, nakauwi na ako. Kakain ako, magpe-prepare ako, and then alis na ako, punta ako dun sa bahay ng friend ko. Mga 9 p.m. or 10 p.m. ay mag-start na ako na mag-work. Minsan, inaabot ako ng 1 a.m. or 2 a.m. sa pagtatrabaho as Facebook Ads Specialist. Kailangan kong gumising ng 6 a.m. kasi nga, meron pa akong pasok. So, usually, mga 3, 4, 5 hours lang yung talagang tulog ko. And sobrang pagod na pagod ako nito. So, yung client na to, nakuha ko siya sa onlinejobs.ph. And actually, meron na kaming first interview noong January. Binalikan niya lang ako ng February na nakapasa ako. Kumbaga, hindi ko na ina-expect na i-email ulit ako nito or i-reach out ulit ako ng client na to kasi nga ang tagal na. So, after a week, naka-receive na ako ng payment sa PayPal. Sobra-sobra talagang saya ko nito. Talagang parang finally, naka-receive na rin ako ng payment from my first ever client. At hindi ko ito makakalimutan kasi ito na rin yung time na nag-decide na ako na iiwan ko na yung corporate. So, for 6 years na HR ako, iniwan ko yun. February 13, 2017, pinasa ko na yung aking resignation letter at syempre, kinausap ako ng boss ko. Sabi niya sa akin, alam niya daw kasi sa online, walang permanente. At totoo naman yun. And then, yun, nag-render ako ng 1 month. Kasi ganun naman sa corporate, diba? O, yung routine ko na kinuwento ko kanina, ganun pa rin. So, pasok ako sa office sa umaga, tapos sa gabi, nag-work ako as Facebook Ads Specialist. March 2017, wala na ako sa corporate, hindi na ako pumapasok. Naisip ko na, pwede na ako mag-accept or pwede na ako maghanap ng mga iba pang clients. Siyempre, nahiya na rin ako sa mga friends ko na tinutulugan ko. Kaya, ang ginawa ko ay pumunta na ako dun sa PLDT office. Nag-inquire na ako magkano ba yung monthly and gumuho na naman yung mundo ko nito. Kasi sabi sa akin, dito pala sa lugar namin, walang linya ng internet. Nagtanong din ako sa Smart at Globe, parehas. Wala. So, PLDT, Smart, Globe, wala sila dito. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi nakapag-resign ako. Paano ako magtatrabaho? Paano ko ipagpapatuloy yung pagiging freelancer ko kung yung isa sa kailangan ko, wala ako?
which is internet. So, ginawa ko, kinausap ko yung boyfriend ko na kung pwede, magpakabit sa kanila ng internet. At doon ako magtatrabaho. Fortunately, pumayag yung parents niya, yung in-laws ko. And then, parang pumapasok pa din ako sa office kasi hindi naman ako pwede magstay sa kanila ng matagal. Pag umaga, punta ako sa kanila. Pag hapon, uuwi na ako sa amin. March 2017 naman, ay bumili na ako ng MacBook Air 2017. Kasi nga, di ba, yung laptop na ginagamit ko, Celeron, sobrang bagal niya. Napaka-challenging niya gamitin. Nag-invest ako sa MacBook. Medyo pricey talaga siya. And that time, kulang pa yung pera ko. Nangingi pa ako ng pangdagdag dun sa boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Naghahanap na rin ako ng mga additional clients pa para kumita pa ako ng malaki as Facebook ad specialist. And itong pangalawa kong client, nakuha ko to sa Facebook group. Nakita ko yung post niya, tapos minessage ko lang yung client. And ang tanong niya lang sa akin ay kung nakapag-run ako ng ad before. And sinagot ko lang siya ng yes. Itong client ko na to, meron siyang partner, bali dalawa sila. So nag-Skype kami and nagulat ako. Kasi dun sa Skype namin ay orientation na pala yun. Akala ko, interview pa lang. Ito talaga yung client na sobrang nahasa ako. And during that time, hindi ko pa alam ang dropshipping, e-commerce, Shopify. Alam ko lang yung Facebook ad, tsaka yung mga lead gen ad, ganyan. Pero wala akong idea sa mga Shopify. Timing din talaga yung pagbili ko ng MacBook. Kasi nung time na parang mag-i-start na ako dito sa e-com client ko na to, at least 10 campaigns yung nilo-launch ko every day. And sa mga winning campaigns naman, nag-launch naman ako ng at least 500 ad sets in a day. Ako na din yung nag-optimize, nag-monitor. So, sobrang ganda ng experience ko dito. April 8, 2017, ayan, nag-attend ako ng mga seminar. Isa sa hindi ko makakalimutan din part ng journey ko. Noong May 3, 2017, na-discover ko itong GCash. Dati kasi, medyo mahigpit itong GCash. Kailangan mong bumili nung card. Parang ngayon kasi, di ba, dinideliver siya. Nagre-request ka dun sa mismong app. Pero, dati, pumunta pa kami ng boyfriend ko sa SM Mega Mall. Lumuwas pa kami para lang doon sa GCash na card na yon. Kasi sa GCash, real-time nata-transfer from PayPal to GCash. Tapos wala pa yung fee. Dati kasi from PayPal to BPI, merong fee. Tapos matagal pa. Anyway, yung rate ko pala dun sa clients ko, yung sa first client ko, 4 times ng sinasahod ko as HR. Tapos dito sa pangalawa kong client, more than 4 times. Dito ko na-experience na yung weekly na payment sa akin ng clients ko, mas malaki pa dun sa income ko or dun sa sahod ko as an HR ako. Sobrang life-changing nito para sa akin. Kasi dito ko na-experience na kada halimbawa, pupunta ako sa bayan, mag-withdraw ako, mamamalengke ako, bibila ako sa Jollibee. Sobrang saya ko nung mga time na to. Posible pa lang mangyari to sa buhay ko. Yung dati, sumasahod lang ako, 12,000 monthly. Siguro yung mga gross ko nun, per cut-off, siguro mga 4-5. Then, July 2017, nakahanap ako ng client ko na yung client na to ay sobrang premium niya. Ang rate ko sa kanya ay 100,000 plus monthly. So, except pa dun sa existing clients ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, meron pa akong potential, meron pa akong ibubuga, ganyan. August 2017, nag-decide ako na mag-rent ng apartment na pwedeng palagyan ng internet. Kasi syempre, nahihiya na rin ako dun sa boyfriend ko at saka dun sa parents niya. And then, fast forward, pag-asawa na ako, April 2018, para kasing medyo na-curious na ako sa ginagawa ng mga clients ko nag-attend ako ng isang seminar about e-commerce. And ang dami kong realization. Sa online freelancing, ang daming mag-open na opportunities talaga para sa'yo. Malaking bagay talaga sa mga nagbi-business yung Facebook ads, which is may background ako kasi yun yung skill ko Yun yung ginagawa ko dun sa mga e-com clients ko. Kaya lang nung nag-attend ako ng seminar, parang kapag wala kang background, hindi mo siya masyadong maiintindihan. Kasi masyadong ma-technical kapag Facebook ads.
months. And then talagang iniisip ko na mag-business na din kami ng husband ko. Mag-i-e-com na kami, kaya nag-attend ako ng mga ganitong seminars. One time, naglilinis ako ng mga files sa laptop ko. Meron akong nakita na video na ginawa ko. Kasi before, meron akong isang client na isa sa process niya ay nag-send ako ng recording paano ako mag-setup ng campaign, ng ad set, ng ad. And record ko yun. Nakita ko yun sa laptop ko. Para kasing dun sa Facebook group ng mga nag-e-commerce ng mga Filipino. Konti lang sa kanila yung nakakaalam about paano mag-setup, ganyan. Out of nowhere lang, gusto ko lang talaga na i-share yon kung paano ko ginawa. Pinost ko yun sa Facebook group. And then eventually, maraming nag-add as friends sa akin, maraming nag-message, nagtanong, mga questions about Facebook ads. Meron ding mga nagtatanong na kung magkano ba magpaturo, ganyan. So, sinasagot ko lang talaga yun. Kinuwento ko yun sa mga friends ko, tapos sa asawa ko, and then sabi ng asawa ko, why not kaya na magturo ka? May 2018 ito. So, sabi ko, parang hindi naman para sa akin yung pagtuturo. Kasi, hindi ko lang talaga gusto yung idea na ako nagtuturo. Halos everyday may mga nagme-message, ganyan. Hanggang sa, okay, sige, try natin. July 2018, dito na nag-start na magturo ako. Ganun nagsimula yung paid online course ko. Nagkaroon ng demand, nagbigay ako ng value sa group, tapos parang wala lang naman sa akin yun eh. And then, ayun, nagkaroon ng idea na magturo ko. Sinimulan ko siya noong July 2018. Ang gamit ko lang noon ay Google Drive, Slack, tapos Zoom. Sabi ko sa sarili ko, since gusto namin mag-e-commerce ng asawa ko, sige magturo lang ako siguro mga 3 batch lang. Basta ngayong 2018 lang. Para lang makater yung need or yung demand ng mga nagme-message sa akin. And then, eventually, dumami yung demand na gusto magpaturo sa akin kasi yung mga first batch ko talaga, nagkaroon sila ng result doon sa pagtuturo ko, doon sa course. And hanggang sa dumating na parang ang hirap niya ng let go. Alam mo yung feeling na hindi na lang ito about dun sa money. Parang naging purpose na siya, naging mission na siya. So, nag-start ng July 2018, tapos 2019, hindi ko na talaga siya ma-let go. Hanggang sa nag-improve yung course from Google Drive, Slack, Zoom. Nagkaroon na rin kami ng platform or ng website kung nasaan yung mga videos. Thinkific yung gamit namin hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong website sa pamamagitan ng WordPress. Then, nangyari yung pandemic 2020. Sabi ko, ito na yung point na hindi na ako magtuturo kasi pandemic na. Diba nung pandemic, walang trabaho, bawal lumabas. So, yung iba, no work, no pay. Yung mga usual kasi na nagiging student ko, nung una, mga nag-e-commerce. Then, eventually, yung mga naging student ko na, yung mga gusto nang matuto ng Facebook ads para maging freelancer sila. Para maging media buyer, para maging Facebook ads specialist. Pandemic, bawal lumabas, hindi na sila makapagtrabaho. So, wala nang source of income. Ibig sabihin, wala na rin mag-enroll sa course ko. Kumbaga, naka-condition na ako na eto na yung end. Sa totoo lang, ang hirap niyang i-let go, ang hirap niyang i-end. Anyways, nung pandemic, madali na lang to i-end kasi wala naman na mag-enroll. Ang hirap niya kasi i-end kapag meron pang mga nagme-message na gusto mag-enroll. And then, hindi ko akalain na magbo-boom sa TikTok. Mas dumami yung demand. May mga nag-enroll at ang dami talagang success stories. Ang dami ko talagang mga students na sobrang gagaling talagang na monetize nila yung Facebook advertising. 2020 yon, ngayon 2025 na. Patuloy pa rin naman yung course. Kumbaga, nag-evolve na yung course from version 1, ngayon nasa version 4 na tayo. Nagkaroon na ng sistema. Sa totoo lang, akala ng iba, madali lang yung ginagawa ng mga course creator. Actually, medyo madugo sa back-end ng online course. Na-realize ko na simula nung 2014 na nag-google ako, nag-search ako ng how to make money online, yung mga realizations ko, yung binagagawa ko, na nagbasa ako ng mga books, matend ako ng mga seminars, ganyan. Akala ko kasi dati, iniisip ko from September 2016, then nag-enroll ako sa isang paid online course about Facebook ads. Hanggang nung February 2017 na nagkaroon ako ng first ever client ko as a media buyer. Kala ko 5 months lang yung journey ko. Pero ngayon,
nare-realize ko na hindi naman talaga nagsimula yung journey ko para maging freelancer ako noong 2016 na yon. Nagsimula talaga yung journey ko noong 2014. Nagkaroon ako ng realization na kailangan meron akong baguhin, meron akong something na gawin para sa pangarap ko. Hindi po pwede na tatandaan na lang ako. Lilipas na lang yung panahon na HR ako, na ganun yung buhay ko, na wala akong ipon, wala akong pera. Hindi ko mabili yung gusto ko. Habang nire-record ko tong video na to, nagpa-flashback lahat ng nangyari. Kasi dati, isang iPhone lang hindi ako makapili. Ngayon, marami nang nagbago. Ang kailangan mo lang talagang gawin is, kailangan mo, syempre, na i-audit yung buhay mo. Yan ba? Yan ba yung gusto mong buhay? Ano ba yung mga pwede mo pang gawin para ma-achieve mo yung goal mo? Isang beses lang naman tayo mabubuhay eh. Kailangan i-maximize na natin ito. Ngayon nare-realize ko na dahil isang beses lang tayong mabubuhay, isang beses lang akong mabubuhay, kailangan ko itong i-maximize. Hindi ako papayag na ganito lang ako. Alam ko sa sarili ko na meron pa akong potential. Marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pangarap na tutuparin. Nandito pa lang tayo. Wala pa tayo dun sa end goal natin. Hopefully, meron kang natutunan dito sa story ko. At dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin yung mga nagtatanong sa akin ng how, paano yan, paano may simula. Maraming mga questions. Pwede ba ako magsimula sa cellphone? Wala akong laptop, wala akong computer, wala akong any experience, wala akong background. Maraming tanong about online freelancing, about Facebook advertising. And meron akong ginawang 3 videos about sa online freelancing and paano ka magiging media buyer. Ang tawag ko dito ay Media Buyer Roadmap. Ilalagay ko sa description box yung link ng Media Buyer Roadmap na kung saan mapapanood mo yung 3 videos. Ano yung mga kailangan mo para makapagsimula ka dito sa online freelancing? Mga questions mo about online freelancing at paano ka magiging Facebook media buyer. So, ito pa lang yung simula ng mga susunod ko pang videos. Kung gusto mo pang makapanood ng mga something inspirational, motivational, and mga online freelancing stuff, mga about sa Facebook ads, mag-subscribe ka lang dito sa aking YouTube channel. At syempre, huwag mo kakalimutan i-like yung video. Thank you for watching!